Novencido Rodil. Kasama ko po yung ate ko na nandito sa pabahay ni Gob Gadiano. Nandito po kami kasi wala po kaming matuluyan na kamag-anak dito. Pero pabuti na lang po merong ganitong project si Gob Gadiano na meron po pabahay na ganito na pwede pong tuluyan ng mga taga-Occidental Mindoro. Nandito po kami kasi po nagpapagamot po ako. Meron po akong operasyon na gagawin sa akin. Maraming salamat po, Gob Gadiano, sa ginawa po ninyong ganitong project kasi malaking tulong po ito para sa mga kababayan po natin na walang matuluyan dito sa Oriental Mindoro. Sana po ay palawakin niyo pa po yung ganitong proyekto po ninyo. Maraming salamat. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa paglalakbay tayo na't sama-sama. Tsinelas ni Gob, eto asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gob. Sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Gob. Tsinelas ni Gob. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, kaganahan pa. Dahil sa inyong tiwala na ipinapadama. Tsinelas ni Gob ay isang tulay para sa mas makulay na buhay. Walang maiiwan sa iisang mithiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gob. Sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Gob. Tsinelas ni Gob. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ingat sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gob. Sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Gob. Tsinelas ni Gob. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan. Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan. Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan. Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. At pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan. Hatid sa inyo ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ganado na, mas gaganahan pa. Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan.
Sumayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan. Yes, magandang tanghali po. Araw ngayon ng Biyernes. Thank God it's Friday. At ngayon po ay ika-20 sa buwan ng, ika-29 sa buwan ng Mayo. At muli po sumasa inyo ang ating programang Ganadong Lalawigan sa pamamagitan pa rin po ng mga himpilan ng Bambi FM, San Jose Bambi FM, Mamburao, Bay Radio, radyo natin na mapapakinggan mamaya alas 5 hanggang alas 6 at syempre sa pamamagitan pa rin ng Care FM San Jose, Care FM Mamburao at Care FM Sablayan. Kasama rin syempre ang 1 FM. Nadong lalawigan! Nadong lalawigan! Sumasa niyo po ang ating mga balita para sa araw na ito. Nadong lalawigang balita! Sa ating pong mga balita, tiniyak ni PDRRMO Samarica Team Leader Maritoni C. Ventura na may kahandaan at sapat na kakayahan ang lahat ng mga PDRRMO personnels at mga Quick Response Team volunteers ng mga barangay lalo na sa mga isla at kabundukan. Kung sakaling magkaroon ng emergency o iba pang sitwasyon na nangangailangan ng agarang responde. Ipinaliwanag din na ang mga kinakailangang dokumento ay dapat maihanda para naman sa mga nagnanais o mga nais mag-avail ng libreng service cadaver, kabilang dito ang death certificate ng mga namayapang individual, permit to travel mula sa munisipyo kung saan ito pumanaw, barangay indigency, letter of intent na nakapangalan o naka-address kay Governor Ed Gadiano at photocopy ng valid ID ng humihiling. Sa direktiba ni Governor Eduardo Bigadiano, patuloy na pinalalapit sa mamamayan ang mga serbisyong tapat at may malasakit para matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng bawat residente ng Occidental Mindoro. Samantala, dalawang dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan ang pinagkalooban ng tulong pangkabuhayan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Ito mga kaibigan ay ginanap ang pamamahagi sa PGO San Jose Sub-Office sa Barangay Magbay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang dating miyembro ng New People's Army at dating miyembro ng Moro National Liberation Front or MNLF na kasalukuyang nakapiit sa SPPF. Pinangunahan ni PGO Samarica Embao Focal Person Manuel Kamandang ang pamamahagi ng tseke katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office sa ilalim ng pamumuno ni Rosalina Lamoca RSW. Samantala nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa pamahalaang panlalawigan sa panguna ni Governor Eduardo B. Gadiano. Nadong lalawigang balita!
Samantala, idinaos naman na kamakailan sa pamamagitan ng Zoom ang Second Quarter Assessors League of Occidental Mindoro meeting na nilahukan ng mga municipal assessors at technical staff mula sa iba't ibang bayan ng Occidental Mindoro. Tinalakay sa pagpupulong ang appraisal updates, proposed 2028 schedule of fair market value, paghahanda para sa general revision, at pagpapaigting sa Electronic Real Property Tax Administration System. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang koordinasyon ng mga tanggapan ng assessor at mapabuti pa ang serbisyo kaugnay pa rin ng real property assessment sa Occidental Mindoro. Pinangunahan ng aktibidad ni na Engineer Arnold Dennis Eugenio, Provincial Assessor, at Benjamin D. Tesorio Jr., Rhea Alon, President at Municipal Assessor ng Mamburao. Ito'y sa suporta pa rin ng pamahalaang panlalawigan. Nagpapatuloy tayo sa ating mga balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Formal nang natapos ang proyektong construction of 2 BBC with slow protection sa kahabaan ng Pinagtagan Street patungo ng Parao Port, Barangay Santo Niño, Bayan ng Sablayan. Ang proyekto ay pinondohan mula sa 20% Development Fund ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Ito'y sa pamamagitan pa rin ng Municipal and Barangay Affairs Office or MBAO, at ito'y may kabuuang halaga na 4,769 o 4.769 million pesos. Samantala, isinagawa ang proyektong ito sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Governor Gadiano para mapatatag ang bahagi ng daanan at mabigyan ng proteksyon laban sa pagguho ng lupa, lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Malaki rin ang inaasahang maitutulong nito sa mas maayos at ligtas sa pagdaan ng mga residente at sasakyan papunta sa iba't ibang bahagi ng barangay at maging sa pantalan. Ayon pa rin sa pamahalang panlalawigan, patuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura para mapabuti ang kalagayan ng mga komunidad at matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Ganado Lalawigang Balita. Balita naman mula sa Looc, Occidental Mindoro. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ang pagsusulong ng organikong pagsasaka sa iba't ibang bayan ng lalawigan, kabilang na nga ang bayan ng Looc. Nagsagawa ng pakikipagpulong ang Office of the Provincial Agriculturist sa pangunguna pa rin ni Provincial Agriculturist Engineer Alriza Zubiri. Kasama rito ang mga technical staff at si Ginoong Benedicto Batiles Jr. para talakayin ang mga programang may kaugnayan sa organikong agrikultura at mga teknolohiyang maaaring gamitin ng mga magsasaka sa bayan. Isa sa mga pangunahing tinalakay sa nasabing aktibidad ang planong pagtatayo ng Organic Fertilizer Production Facility at Liquid Trichoderma Laboratory sa bayan ng Looc. Layunin nitong mabawasan ang paggamit ng kemikal sa agricultural inputs at mahikayat ang mga magsasaka na gumamit ng organikong pamamaraan sa produksyon. Ayon pa rin sa mga opisyal, makatutulong ang proyektong ito para mapababa ang gastusin sa pagsasaka habang napapanatili naman ang kalidad at sustansya ng lupa. Inaasahan din na makapagbibigay ito ng mas matatag at pangmatagalang sistema ng produksyon para sa mga magsasaka. Nagpahayag naman ng suporta si Looc Mayor Marlon De La Torre sa programa ng pamahalang panlalawigan. Inilahad nito ang kahandaan ng lokal na pamahalaan na gamitin ang kasalukuyang ecological park na pinangangasiwaan naman ng Menro bilang siyang maging pasilidad para sa organic fertilizer production.
Nakahanda din umanong maglaan ng gusali para sa pagtatayo ng Liquid Trichoderma Laboratory. Sinabi rin ng OPA na target simulan ang implementasyon ng proyekto sa ngayong darating na Hunyo. Bahagi ito ng mas malawak na layunin ng lalawigan na maisulong ang sustainable at climate resilient sa agrikultura ng Occidental Mindoro. Naniniwala ang mga opisyal na makatutulong ang programang ito para higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa Luok. At layunin ding mapalawak nito ang paggamit ng organikong pamamaraan ng pagsasaka sa Occidental Mindoro. Sa ating panghuling balita, nagsagawa ang Provincial Engineering Office ng Learning and Development Activity kaugnay ng Orientation on Performance Evaluation para sa mga job order at contract of service personnel. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga empleyado hinggil sa tamang proseso ng monitoring at accomplishment ng Individual Performance Commitment and Review or IPCR. Kabilang dito ang wastong pagtatakda ng targets at maayos na pag-uulat ng accomplishments. Sa isinagawang orientation, tinalakay ng mga resource speakers mula sa Human Resource Management Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Occidental Mindoro ang mahalagang gabay at proseso para maging mas malinaw at maayos ang implementasyon ng performance evaluation para sa mga non-permanent employees. Ayon pa sa PEO, makakatulong ang naturang aktibidad para higit na mapalakas ang accountability, efficiency at kalidad ng serbisyo sa opisina. Nagpasalamat naman ang tanggapan sa mga kinatawan ng HRMO sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at oras para sa matagumpay na pagsasagawa ng training activity. Subayin niyo mga kaibigan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, May 29, 2026. Samantala, sa ating pong pagbabalik, abangan po ninyo ang ating pakikipagpanayam mula pa rin kay PSWDO Social Welfare Officer 3, Ms. Ara de los Reyes, para pag-usapan ang tungkol sa mga financial assistance na ibinibigay po ng ating Provincial Government of Occidental Mindoro. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Helen Pilaro de Guzman. Babalik po tayo dito pa rin sa ating programang Ganadong Lalawigan. Servisyong Gadyano, Servisyong Gadyano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadyano, la 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 la. Dam-dam, lo. Ngayong araw naman po ay nasa Zone 4, Barangay Ibud po tayo dito sa bayan ng Sablayan at para inaugurate itong concreting na ipinagkaloob po ng ating probinsya at ito naman pong drainage canal na galing naman po sa SGLG incentive para sa barangay na mula din po sa probinsya sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano. Ang sabi po ng pamunuan dito ay tuwing tag-ulan, ito pong lugar na ito ay talagang binabaha. Malaki po ang nagiging pinsala sa mga crops at simula po nung nailagay na itong ating drainage canal ay naging maayos na po ang dalay ng tubig. Ito pong inisyatibo na ganito ni Governor Ed Gadiano ay para mapalakas ang ahensya po ng ating mga barangay at mapagaan po ang buhay ng ating mamamayan dito po sa Barangay Ibud, bayan po ng Sablayan. Ako po yung nagpapasalamat sa ating mahal na gobernador sa binigay niya na proyekto dito sa Zona 4. Ito po ay malaking tulong po sa mga magsasaka na dumadaan dito. Sa binigay po na nila na 2 milyon na access road at saka yung atin pong irrigation canal ay malaking tulong po sa amin. Kaya maraming po salamat mahal na gobernador at sana'y may maulit pang muli. Know that ain't
kapatagan, boses ng mangyan, ngayon'y pinapakinggan. Pag-asa't pangarap, kay tagal hinintay, ngayon ay tiyak, tagumpay ang gabay. Tayo'y isa, sabay lalakad, sa bagong bukas, lahat ay kasama. Sama si Gov-Ed ng katubong mangyan, pangarap ng lalawigan, ngayon ay tiyak na. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Ina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan. Alright! Ganadong-ganado pa rin tayo kahit sabihin natin ngayon ay araw ng Biyernes. Wala po mga opisina ang ating mga nasa iba't ibang mga tanggapan ng ating gobyerno. Ito ay sa pag-oobserba pa rin ng pagtitipid sa ating kuryente dahil mahal pa rin naman kahit na bumababa ang ating pong fuel. So, meron pa rin pong patuloy na inaantabayanan tayong pagbaba pa rin. Mas gusto natin bumulusok ang pagbaba ng presyo ng fuel. Ayan ho ang lahat ang nagpapaandar sa atin. Ba tayo may kuryente? Bakit po tayo ay bukas ang mga business establishment? Diba? Bakit sige ang arangkada ng ating mga transportasyon? Ang daming pinagagamitan po ng fuel. Kaya pag merong krisis sa fuel ay talaga po naman hindi tayo masaya dyan. Kasama ka. Yes, syempre, lagi ho nating kasama sa problema ng ating
ating mga kababayang Mindoreño ang ating pong Gobernador Eduardo Vigadiano bilang ama ng ating lalawigan. Lahat dyan, naa-absorb at ina-absorb ng ating ama ng lalawigan. Kaya talagang ano lang din po tayo, kapit kamay, magkaisa ho tayo para talagang ang isang problema, ang isang suliranin, kahit gaano kabigat kapag pinagtutulungan, wag pagtulungang ibagsak, kundi pagtulungan na masolusyonan. Yun naman ho mga pagbibigay natin ang tinatawag na kritiko o pagkomento. Yan naman po ay talagang open ang ating pong pamahalaan sa mga ganyan dahil naniniwala din naman ang ating pong pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, naniniwala din po ang ating mga department heads na sa pamamagitan po ng inyong pagpuna, ng inyong mga komento o yung pagsasabi ng mga bagay-bagay tungkol sa napapansin natin, na obserbahan nating serbisyo ng ating pamahalaang panlalawigan. Yan po ay open na tinatanggap. Lamang, syempre, dapat po naman yung ating pagpuna o yung atin pong tinatawag ng pagbibigay ng komento ay gawin nating constructive. Hindi ho destructive. Kasi magkaiba po yung constructive criticism doon sa constructive criticism, destructive criticism. Pag destructive may kasama na hong paninira yan. Pag destructive criticism yan, may halong politika na yan na parang may mga personal agenda. So sana ay hindi po ganon. Ito po ay lagi inuulit-ulit ng ating pong gobernador na bukas ang kanyang tanggapan, bukas din po ang kanyang tenga, ang kanyang mata para sa inyo pong mga gustong iparating, para sa improvement ng serbisyo ng ating pong Provincial Government of Occidental Mindoro. Kaya lang sana mas maganda pag nagbibigay nga tayo ng mga pagpuna, may kasama na rin pong solusyon. Nang sa ganon, madaling ma-consider yan ng ating pong mga department heads. Meron kasing paparating ka na pagpuna. Halimbawa, sa isang tanggapan ng ating provincial government, pupunain mo na yun ay ganito, medyo parang kulang, hindi maganda sistema, ganyan-ganyan. Pero meron kayong, kasabay po niya, meron kayong inilalatag na suggestion. Naku, ay napakaganda ho sa pandinig niyan. At masasabi ho natin, yan po yung mga tinatawag nating constructive criticism. Pero kapag kayo ay nagbigay ng mga komento, pagpuna, hindi nyo man pinarating sa tanggapan ng ating mga departamento ng ating provincial government, ay tumatahol kayo sa ibang ahensya doon nyo or hindi ahensya, I mean, pinararating nyo sa ibang mga venue, gaya halimbawa sa Facebook. Masasagot ba ni Facebook yung mga problema nyo po na yan, So, chances are, ang pagbasa natin sa mga ganyan ay paninira lamang, di ba? Pero kapag itong mga itong mga suliranin, ito pong mga pagpuna, mga komento ninyo sa serbisyong nararanasan niyo po ngayon sa ating Provincial Government of Occidental Mindoro o kahit na saan pong ahensya yan, ay ipinarating ninyo sa tamang tanggapan, iyon ang masasabi nating masusolusyonan, di ba? Kaya sa pamamagitan po ng programang Ganadong Lalawigan ay ipinapaalala po natin sa inyong lahat na bukas ang tanggapan po ng ating lahat-lahat ng mga opisina ng ating pong Provincial Government Office, maging ang tanggapan po ng ating gobernador para sa inyo pong mga gustong ilatag na mga suggestion, gusto nyong ilatag na mga problema, lahat ho yan ay pinakikinggan. Ang ating nga pong mga nandyan sa kabundukan, ang ating mga katutubo, talagang dinadayo pa ho yan, pinupuntahan pa po ng ating gobernador. Ating po mga department heads bumababa, pumupunta sa mga isla para talagang ilapit ang mga serbisyo ng ating pong probinsya. So, dami ho mga pagkakataon na para kausapin at iparating po ninyo ang inyo pong mga gustong iparating sa iba't ibang mga tanggapan, lalo na may kaugnayan sa mga social services, sa mga serbisyo po o programa ng ating probinsya. Ay, bati muna tayo sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Kasi ngayong araw na ito ay binulong sa akin. Binulong talaga.
na may mga nagse-celebrate ang kanilang birthday today, kaya nakikisa po ang ating bakit nga ba gayon, ano? Ayan, ganyan, ano, kasi medyo iba na yung mga mas sanay dito si Manong Ferdy sa mga jingle na aking pinipindot dito, no? Sa mga senior citizens po natin, magandang umaga ho sa inyong lahat, no? Yung mga ating minamahal na mga senior citizen ng Occidental Mindoro. Sa inyo pong lahat ay kumakaway-kaway po tayo. At sa inyo pong lahat, kami ay nakikikumusta ng ating mga senior citizen, ito pong ating mga PWDs, ng ating mga single parents, sila po yan. Ang talagang pangunahing pinupuntahan nila ay ang tanggapan ng PSWDO, di ba? Ang Office ng Provincial Social Welfare and Development Office, headed by Ma'am Rosalina Lamoca or si Ma'am Sally. Yan, ano? Talagang kasi ang social services ay isa sa mga pangunahing programa ng ating pong gobernador, Governor Ed Gadiano. Kaya ho naman talagang isa ito sa talagang tinututukan at binubuhusan din ng pondo pagdating ho, no, sa ating pong mga social services. Kaya ho naman sa araw po na ito, tingnan natin. 2 minutes pa pala, no, kasi sabi ko sa kanya 11:30. At sa araw po na ito, makakasama natin mamaya ang Social Welfare Officer 3, si Miss Ara de los Reyes, para mamaya ay pag-usapan natin itong mga financial assistance na inilalapit po, no, sa kanilang tanggapan. Para din matutunan din natin at malaman po natin, ano, madagdagan ng impormasyon ang ating pong mga listeners ngayon o yung mga nanonood po ngayon kung ano-ano ba yung mga dapat, ano, ng ihanda o para malaman din natin, ano, sino-sino talaga yung mga beneficiaryo nito, kasi syempre meron ho ditong paborito. Ibig sabihin ho natin dito, syempre talaga ito pong programang ito, yung pagbibigay ng mga financial assistance ay binabahagi ng ating pong governor's office, ano, ng ating pong provincial government offices, ng ating PGOM, ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro doon sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. So, ibig sabihin, mas malimit at mas madalas ho talaga dyan at dapat naman ho talaga, sabi nga ni Governor Ed, ay yung pong mga totoong nangangailangan. Yung totoong walang kakayahan, ano? So mamaya po ay mas higit na unawain ho natin ang tungkol po dito. Batiin muna natin ang happy 18th birthday para sa araw na bukas. Si Miss Ruby Jonella. Yan, Miss Ruby Jonella, happy birthday mula sa iyong mga naging kasamahan dito sa PIO sub-office at mga taga-PDRRM. At sa iyong mga kabatch sa San Jose National High School, si Miss Ruby Jonella, nakasama namin dito ni na Ernest, no? Nang ilang buwan din yun, Ernest, parang 1 month or ilang days lang, no? Biglang bahagi na lang ng kanilang immersion, no, sa San Jose National High School. Narinig namin, Miss Ruby Jonella, na bukas ay dalaga ka na. Na bukas ay debut mo na. Siyempre mahal ka namin, kaya binabati ka namin ng happy birthday, Miss Ruby Jonella. Galing pa rin kay Ernest, kay FJ, kay Manong Ferdy, kay Robert, no, at siyempre sa iyong Ate Helen, Tita Helen. Okay, oras na para tawagan natin, ano, pero teka muna. Ay, parang may mga babatiin tayo. Alam mo, sorry ha. Isa lang ang cellphone ko ngayon, hindi ko tuloy makita yung mga naka-tune in dito sa atin ngayon. So bati lang ho natin yung mga nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa pamamagitan pa rin ng Facebook nila. Yan. Si Annalyn Alujado, bati lang natin si Annalyn Alujado. Kahapon tumawag ito, sabi niya,
hindi na siya makapanood sa pamamagitan ng FB Live kasi ang kanyang gamit na ngayon na cellphone o ang gamit niyang cellphone ay the keypad. Kaya napapakinggan niyo na lang itong ating program na Ganadong Lalawigan sa pamamagitan ng Care FM. Thank you Care FM San Jose dahil nandyan kayo at talagang kayo ay pinapakinggan ni Annalyn Alujado. Nakikinig siya ngayon dahil sa Care FM station. Thank you very much and good morning kay good morning kana Mark de los Reyes at ganoon din syempre pa kay Carlo Caracas sa inyong lahat diyan. Parang nakita ko kayo parang parang meron kayong exposure na ginawa sa ABS-CBN. Ganda rin, di ba? Ganda rin kapag may mga ganito sa ating mga local media. So, good morning sa inyo dyan sa lahat ng mga listeners ng Care FM ha o Annalyn Alujado. Bawing-bawi ka na sa amin ha. Ganadong Lalawigan. Okay, ginaganahan pa rin tayo sa ngayon siguro sa ating paghahain ng pinakamasarap nating maihahain. Kay Cel Alfaro, Cel Alfaro Paulino. Good morning sa iyo and happy watching. Ganoon din kay hello, shout out kay Ambet. Kay Junior, yan, at kay Maricel, yan, sa Paulino family. Pite, yan, nandiyan na siya, sila AA at ganun din kay Ace. Yan. Kasama ka! Siyempre sa lahat ng mga nakatutok pa rin. Na ba? At anong oras na? Tulong tiyak na Sige, binabati din natin siyempre ang lahat pa rin ng mga member consumers ng Umeco. Palaala lang, announcement lang mula sa Umeco. Tuloy na tuloy po yung General Assembly o tinatawag nating AGMA. Yung taunang General Assembly na ginagawa po ng Umeco para sa kanilang member consumer owner ng Umeco. So sa Divine Word College po yan of San Jose gaganapin ang assembly. Kaya kayo po ay inaanyayahan ding puntahan yung kanilang Facebook page para matutunan po natin kung paanong maka-join sa assembly, sa General Assembly, sa Annual General Assembly ng Umeco sa pamamagitan ng online. Sige, punta lang po kayo doon at para mas malaman pa ninyo ang iba't ibang mga impormasyon na gusto ninyong malaman. Ang gusto lang ho nating sabihin, pinaparating ho ng ating programang Ganadong Lalawigan na tuloy yan sa araw ng Linggo, May 31, 2028. Sa atin pong pagbabalik ay makakasama po natin via phone patch si Miss Ara de los Reyes ng PSWDO. Diyan po lamang kayo at tayo magbabalik. Respeto itunay, Gobet kasama. Sa bawat isa sa ating narinig, dahil yung kalusugan ay hindi simpleng pribilehiyo, kundi karapatan ng mamamayan at tungkulin na ilahat. Ang UNC ay talagang napakagandang programa dahil ang bawat Pilipino, ang bawat isang mamamayan ay magkaroon ng access sa high quality health services. Sabi nga ay hindi ito pribilehiyo kundi ito karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. From prevention, treatment, and palliative care ay dapat makamit ng bawat mamamayang Pilipino. At nakikita ko yung participation ngayon ng mga mayors bilang member ng isang napakahalagang board, ng Provincial Health Board. Tayo po ang pupo para sa Servisyong ganado na mas gaganahan pa. Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Kasama sina Verde at Tele. Ganadong Lalawigan. Servisyong ganado na mas gaganahan pa. Okay, ayan.
yan, ganadong lalawigan, inyo pa rin pong patuloy na sinusubaybayan at gaya ho ng sinabi ho natin kanina, makakasama natin sa oras na ito ang ating PSWDO, ang Social Welfare Officer 3 na si Miss Ara de los Reyes para pag-usapan po natin ang tungkol sa mga financial assistance na inilalapit po sa kanilang tanggapan. Financial assistance sa Provincial Government of Occidental Mindoro na nakalaan para ho sa ating mga at nangangailangang kababayan. So nasa linya na, nandiyan na ba sa ating linya ng komunikasyon? Sama-sama para sa buong lalawigan. Nasa linya na po natin si Miss Ara de los Reyes, ang siyang Social Welfare Officer 3 ng PSWDO. Magandang tanghali Miss Ara. Welcome sa Ganadong Lalawigan. Magandang tanghali Ma'am Helen at sa mga nanonood po sa inyo. Nako, thank you ha. Maraming salamat dahil napagbigyan mo ang ating paanyaya na magkaroon tayo ng interview with you. Kasi alam ko nasa field ka, pero maganda rin kasi na pag-uusapan natin ang mga tungkol sa financial assistance na ililalapit sa atin po sa inyong tanggapan. So, pag-usapan, hello? Oo. Yes, ma'am. Yes, oo. So, ang unang tanong ko sa iyo, Miss Ara, ay ano ba kadalasan ang mga kaso o problema na inilalapit sa inyong tanggapan para sa mga financial assistance? Opo. Ma'am, bali, ang pinakamalaking porsyento talaga po ng mga lumalapit sa atin sa ating lalawigan po ay medical po, aspeto po ng medical. Ano po? Kabilang po dyan, ma'am, yung syempre po yung mga maintenance medicine po na kailangan nila, mga laboratory po, mga hospital expenses po nila during admission, hospital allowance. Po, ganun din po pagka po, syempre, pag na-admit po, kadalasan po talaga ngayon yung mga na-admit, malaki po talaga ang mga bill na binabayaran po nila. Oo, halimbawa saan? Halimbawa po, heart center po, meron din po tayo atin po mga karatig na ospital sa Calapan, sa tapos, ganyan din po, meron din po tayo mga nagpapakimo po natin, kasama po din sila. Tapos yung mga nagdadialysis po, yan po ang talagang madalas po na inilalapit sa ating pong tanggapan. So, medical assistance pala, Para ako nag-e-echo dito, parang nag-e-echo, Nadidistract ka ba, Miss Ara? Hindi naman. Oo, sige. Hindi naman po. Okay, so ako lang pala nadidistract, So, ang pinakamalaki palang porsyento ng hinihingi sa tanggapan ng PSWDO ay ang medical assistance. So, kanila nilinaw ko lang, kasi kung saang ospital. Kasi ang pagkakaalam natin, basta dito sa government hospital na sa ilalim ng Provincial Government of Occidental Mindoro, yung 7 ospital na ito, government hospital ay talagang pag nasa charity talaga sila, wala naman talaga silang binabayaran. So, nilinaw mo naman na ito ay yung mga, di ba, na ospital, diyan sa mga malalaking ospital, nasa labas ng ating probinsya pala. Okay? So, yung mga nag-a-ask, yung mga nag-a-ask yung humihiling sa inyo ng medical assistance or financial assistance na nakalaan para dito sa kanilang pagpapagamot, sabi mo ay yung mga dialysis, yung mga nagpapakimo, ay kasama pala yan, So, ibig sabihin, mga may sakit, na ating may sakit na ating mga kababayan. Kung sabi mo kanina maintenance, so more or less mga senior citizens ba natin itong mga ito? Mga PWD? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Regardless naman, ma'am, sa kanila pong sektor, basta po nangangailangan po at makakapag-present po ng ating mga hinihinging dokumento nasa crisis, ay tinatanggap ng ating programa under po ng Assistance to Individual in Crisis Situations po. Ayun. Oo. Medical, meron tayong burial. Tapos aside po from burial, yung transportation po, ang dalawang uri po natin transportation ay binibigay, ambulance po at saka po yung cadaver transport. Bali tayo po din na nagfa-finance po doon para po sila ay makauwi or magamit po ang ating pong mga nakahanda din pong mga sasakyan po. Oo. So meron pala kayong close monitoring din dito sa PDRRMO at saka sa ating San Jose District Hospital.
And ano pa ba? Sa Marica, tayo lang naman, no, sa District Hospital, lalo na pag may kaugnayan sa, sabi mo nga ay transport, no? Paggamit o pag ano sa ambulance. So transportation, yung mga iniuwi na cadaver na galing sa labas ng ating lalawigan, iuwi, no, ng mga pamilya ng naulila, ay isa rin yun sa mga nailalapit pala sa inyo. Miss Ara, pwede bang malaman natin ano yung halimbawa gaano karami, no? Ilan may total? Mayroon ka bang data diyan na total number ng naserbisyuhan ng pagbibigay ng financial assistance sa buong taon ng 2025? Yes po ma'am, actually meron po tayong database, bali daily po ang pag-update nito. Last year po, ang total po ng ating naserbisyuhan sa buong lalawigan ay 6,151 po. Sama-sama na po ito, medical, burial, transportation, tapos po iba pa pong uri, wheelchair po, nakakapag-provide din po tayo. Kung ano pa po ang mga hinihiling din po nila, pag may nasunugan po, kasama din po yan sa ating nabibigyan ng serbisyo. Oo. Pero simula nung January hanggang at present, sabi mo kanina, updated naman yung inyong yung inyong record dyan or yung data ninyo. So more or less nakakaano na tayo, ilan ang nasaserbisyohan nating mga kababayan? January to up to present. 1,891 po tayo ma'am, tapos patuloy din po yung atin pong mga payout pa po sa kanila. Bali po, po ng huli nating batch ng payout kahapon po sa ito sa atin pong PGO sub-office po. Okay. So, ano ba yung mga siguro sa mga nakikinig ngayon, ano ba yung mga kwalifikasyon ng inyong sineserbisyuhan, para masabi nating qualified sila diyan sa mga hinihinging financial assistance sa PSWDO? Bali po, yun nga po, wala naman po tayong pinipiling sektor lamang or lahat po talaga ay pwede po lumapit sa ating pong tanggapan. Bali, basta magpo-provide lamang po ng mga ating pong requirements na kailangan upang ma-process po natin ito ng tuloy-tuloy. Ang mga kailangan po under po na medical certificate po, tapos yung letter po natin sa ating governor, ang indigency po na nakapangalan sa mga lumalapit sa atin, ID po nila, tapos kahit anong attachment po, pwede pong reseta ito, laboratory, statement of account kung na-admit po, mga quotation kung kayo po ay nagkikimo, quotation or treatment protocol, laboratory, o kaya po mga quotation po kung kayo rin po ay nagdadialysis po. Sa burial na po, syempre kailangan natin death cert po, indigency, letter din po sa ating governor, ID po nila, tapos kung ano po sa punerarya po. Sa cadaver as a transport po, meron po tayo din na MedCert, yung referral letter nila na sila idadalhin sa ibang ospital upang sigurado po na may tatanggap po sa kanila dahil hindi po natin kaya rin yung magpabalik-balik po bagang masayang po yung ating effort or finances tapos hindi na tatanggapin, iniiwasan din po natin yung mga ganong mga pagkakataon. At as ID pa din po para sa ating governor. Sa cadaver naman po, death certificate po, permit to transfer po, ID po ng kamag-anak na naglalakad, indigency din po ng kamag-anak na naglalakad, at syempre letter pa din po sa ating governor po. Tapos dalhin na mga requirements na nabanggit sa atin pong 4 po ang ating opisina. Meron tayo sa Lubang, tapos syempre dito po sa atin sa main office, dito po sa Mamburao, Capital Compound po. Katabi lang din po kami ng PDRRMO, sa Sablayan po, at saka po sa Tagusipot natin. Okay. Grabe, no? Magandang nalinaw na walang pinipiling sektor ang inyong tanggapan para sa pagbibigay ng financial assistance. Ang kwalifikasyon lang, mapatunayan na sila talaga ay merong sakit, no? So, ano yung magpapatunay na meron silang sakit? MedCert, di ba? Medical certificate na mula dun sa, siguro, kung halimbawa, naka-confine, di ba? Ay patunay, no, na meron talaga silang karamdaman. Tapos sabi mo nga, halimbawa,
yung may mga dialysis o yung chemo na tinatawag, meron silang maipapakitang pruweba sa pamamagitan ng anong tawag natin doon, quotation. Oo. So yun lang. Oo, so yun lang ang mga pagtitiyak ninyo, no, Miss Ara, na kailangan meron lang patunay na papel, no, sa paghingi ng financial assistance. So wala kayong pinipili, bata, matanda o kahit anong sektor yan, basta merong mga requirements na ipapasa, maibibigay talaga ang tulong sa kanila. Okay? Meron ba ditong limit o talagang masasabi nating amount na halimbawa may humingi ng medical assistance? Meron bang level o meron bang fixed na amount na ibinibigay sa kanila o depende dun sa ipipresent nila na laboratory fees, reseta, ganun ba 'yon? Paano nyo Oo. Opo, so bali meron po tayo, yung mga tumatanggap po sa atin, may mga social worker po tayo dyan. Bali sila po ang mga nag-a-assess ng pangangailangan po. Siyempre may inaaklahan po ang ating assessment, ma'am. Ano po, bali ang unang naaklahan, yung pondo po na nakalaan. So nakadepende nga naman kahit kahit marami tayong mga ina-entertain at totoong marami namang nangangailangan, syempre nakadepende yan dun sa pondo, no, na merong nakalaan para sa kanila kasi hindi laging marami, 'di ba? Hindi lagi namang konti. Pangalawa po na inaangklahan din po ng assessment, syempre yung actual needs po, ma'am. Katulad po ng nabanggit po ninyo, kung ano po yung pinipresent po nila sa atin na pangangailangan. At ang pangatlo naman po, yung kapasidad po ng ating kliyente. Kasi meron talaga po tayong kliyente na higit pong nangangailangan, katulad po ng ating ding mga IP, na talagang hindi rin po ligtas sa kahit anong sakit. Ano po, meron dyan na nagkikimo din, na mga IP po natin na kailangan din pong iluwat. Ganyan po tayo mga sitwasyon po. Ano po? Tapos syempre pag usaping pondo naman po, bagamat maliit po or hindi po sapat ang hindi po pwede natin din angklahan lang yung binibigay po ng atin pong probinsya sa tulong po at inisyatibo talaga ng ating mahal na gobernador po. Nag-outsource po tayo ng fund po. Ano po ang partner po natin dyan? SWD. Para lahat po talaga ng sana at sinusubukan po talaga natin na ang mga pupunta po sa atin ay talaga pong mabigyan po ng tulong. Ayun. So, outsourcing, no? Isa yan sa mga hamon sa inyong tanggapan dahil tama ka, sabi nga ay hindi lang naman kasi ang social services ang pinupondohan ng ating provincial government. So marami yan, kumbaga parang yan, inaata-atado, no? Talagang dinidivide ng ating provincial government kung paanong mabigyan ang lahat ng ating mga services o mga programa ng ating probinsya. At isa lang diyan itong dito nga sa pamamahagi ng social services or medical assistance na kinikater nga ng inyong tanggapan. Tama ba ako, Miss Ara? Yes po, ma'am. Tama po. Alam mo, maganda rin pagkakataon nito para maipaliwanag natin sa ating mga kababayan na kung bakit, 'di ba, minsan may mga nagfa-follow up, nagtatanong bakit hanggang ngayon ay wala pa yung kanilang mga inilapit na mga financial assistance kasi hindi naman yan pagkabagsak ng ng inyong request letter o yung ng inyong mga requirements agad-agad that day ay makukuha. Tama ba ako, Miss Ara? Meron po tayo din, ma'am, na napoproseso ng within the day. Yung mga talagang urgent po. Yung mga sobrang nangangailangan po, sinusubukan po talaga natin talagang Sino halimbawa? Sino halimbawa ito? Ito ba yung mga tinatransport ng inyong ng ambulansya, ganon? Tama po kayo, ma'am. Yung mga tinatransport po natin. Yan po ang mga binibigyan din po natin ng agarang assistance. Ganon din po kung talagang walang-wala po talaga, tas kailangan na po talaga yung, kumbaga doon na po sila nakarely sa assistance na makukuha po nila, yan, ipinipay out na din po natin yan. Ganon din po yung mga malalayo natin, mga IIP, na para hindi na po natin sila tawagan ulit, bumalik kasi wala karamihan din po dyan, wala po mga cellphone, sinusubukan na din po natin po yan kung i-pay out po. Hanggat meron naman po,
tayo may naka-standby po naman tayo mga DO, yan po, sa kanila po sila din po mga partner natin para mabayaran po natin po or ma-payout po natin agad ang Ayun. So, beneficiaries po. sa araw na ito, wala ka bang ipapanawagan na hindi pa nagki-claim ng kanilang mga na-request na financial assistance sa inyong tanggapan? Sabi mo, last day kahapon, ano? Nung payout, ng pamamahagi kahapon. So, wala ka bang maipapanawagan ngayon kung sino pa yung mga dapat na pumunta sa inyong tanggapan? Bali, akin lang po kung hindi po kayo nakaklaim po kahapon o kaya ng mga nakaraan po nating mga payout sa San Jose at saka po dito sa main office, tatawag po ulit ang aming team po sa inyo. Kasi sa database naman po na hanggat hindi po kayo nakaka-claim, sa amin po siya ay nakapending. Kaya hanggat nakapula po siya. Kaya hanggat talaga tawagan po namin sila isa-isa. Hanggang ngayon po meron nga po mga 2025 na mangilan-ngilan pa po kaming mga binabalikan po. Bali, pero ano naman po, tatawagan po namin. Kaya naman po namin binabalikan kasi mga no-show na po sila. Hindi na po sila nakakarating baga ng payout. Dahil minsan nasa nagpapagamot, may mga ganun po mga instances. Kaya di lang din po sila nakakarating. Pero sinusubukan po namin, binabalikan pa rin po namin sila hanggang ngayon po. At pag-ugnayan din naman po namin. Ano po? Ayan, Miss Ara, may tanong dito, ano? Ang tanong niya ay pwede bang magpaulit-ulit ng paghingi ng financial assistance? Siguro ibig sabihin ay, halimbawa ngayon nakahingi na siya na para sa panggamot niya or sa kanyang maintenance. Pwede pa ba na makaulit-uli siya? Pinapayagan ba yon? Ha? Apo, meron lang po na interval sa ating pong mga maintenance, 3 months po. Ano po? Pero yung mga same hospital po, syempre naghihingi po kami ng attachments po at nakikita po namin yung sa dating record, ganoon din po sa database kung same po ba ang hiningi niyang assistance po. Hindi na po yun po. Pero yung mga, halimbawa po, nagkikimo po, alam po natin na paulit-ulit po ang treatment po noon every other 3 months po, pwede po tayo magbigay ng assistance sa kanila. Ayun. Sige. So, ang linaw, ano, mga kaibigan, ang linaw ng tungkol po dito sa financial assistance na ibinibigay ng ating pong Provincial Social Welfare and Development Office headed by Miss Sally Lamoca. Siyempre, sa ano pa rin po, no, sa atas pa rin ni Governor Ed Gadiano. Kaya itong ating pong mga nagtatanong tungkol dito, Miss Ara, ito po, sabi mo nga, ay walang sektor na pinipili. So, lahat ay pwedeng pumunta at lumapit. Kaya lang, dapat ay meron po kayong mga requirements na ibibigay. Ano? Huwag nang uminit ang ulo ninyo. Bakit may mga papela ganito? Bakit mahinihingan pa ng barangay indigency? Mga ganyan. Ano? Kasi kailangan din talaga ng ating PSWD or ng kahit na anong opisina ang mga ganyang klase ng dokumento. So, siguro sa last part ng ating interview ay nasa iyo yung pagkakataon, Miss Ara de los Reyes, para kausapin yung ating mga kliyente na malimit o pupunta sa PSWDO. Opo, sige po. Ma'am, bali ma'am, ang aming tanggapan po ay bukas naman po, Lunes hanggang Huwebes po, mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Basta po magdala lamang po ng requirements kung sakaling may katanungan lamang naman po, meron po tayo diyang mga tao na handa pong sumagot po sa inyong mga inquiries. Ano po, tapos isa rin po pala ma'am na paglilinaw po na gusto ko sabihin, halimbawa po ay nakapunta na po kayo ng atin pong ibang opisina, halimbawa pong sa Sablayan, ay wag na, kahit hindi na po kayo pumunta dito sa main, kasi po ay nakikita din po namin kasi sa aming tracking system kung kayo po ay meron sa amin na assistance, na hinihingi assistance application. May mga ganun. Maganda. Yes, maganda at nalinaw mo yan. Kasi yung mga tinatawag nating nagsha-shopping, pagkakuha dito, nag-request dito sa San Jose, pupunta pa rin ng Mamburao, pupunta pa rin ng Sablayan. So, lahat yun nakikita nyo sa system. So, yun ang hindi po pwede. Yung humingi ka na dito sa PSWD o dito sa sub-office ng Samarica, pupunta ka pa diyan sa MAPSA, no? Iyon ang hindi yun ang hindi po pwede, di ba? So ang tawag natin doon ay parang nagsha-shopping na. So yun ang hindi po pwede, no, Miss Ara? Okay.
Okay. Po, minsan iniiba po ang mga client, ang mga lumalapit na client, pero same patient, nadidetect din po natin, kaya ano lang din po, parang Paalaala. hindi na Oo. sayang ng po or effort po at mga requirement. Oo. Diyan ay dadaan lahat sa tinatawag nating assessment ng ating mga social worker. So, thank you very much, Miss Ara de los Reyes. Apo, ma'am. Thank you, Ma'am Helen. Magandang tanghali po. Bye-bye po. Si Miss Ara de los Reyes, ang kasama ho natin mula dyan sa PSWDO. Siya po ang Social Welfare Officer 3 ng PSWDO. Thank you very much. Salamat din kay Ma'am Sally Lamoca. Siya pong head ng PSWD natin dito sa Occidental Mindoro. At maraming salamat sa talagang pagsusumikap na talagang alamin ang mga totoong benepisyaryo ng ating pong financial assistance na nakalaan para sa mga totoong nangangailangan. So yun nga po, tinutulungan ho talaga ng ating Provincial Government of Occidental Mindoro ang ating mga kababayang totoong nangangailangan, at sila po ang talagang priority ng programang ito ni Governor Eduardo Gadiano, pagbibigay ng social services sa mga totoong nangangailangan nito. So muli palaala po ng PSWDO, kung kayo po ay nag-enroll, lumapit na kayo, nag-request na po kayo dito sa Marica sub-office ng PSWD, tapos pupunta pa kayo doon sa PSWD ng diyan sa Mamburao, hindi po makakalusot 'yon dahil nakikita din naman nila, nakikita nila ang pagdodoble-doble ng request. Para naman po yan, sabi nga ni Ma'am Sally Lamoca, ay para lahat naman, mas marami tayong masaserbisyuhan at hindi maako ng lahat o ng iilan lamang. Well, bahagi po ng ganadong pagsaserbisyo ng ating pong Provincial Government of Occidental Mindoro ang lahat po ng ating mga ibinabahagi dito sa ating programang Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan! Sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Manong Ferdy Data. Siyempre pa sa ngalan ng ating pong ganadong gobernador, Governor Ed Gadiano, at ng lahat po ng ating mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Salamat po sa pamamagitan ng PIO Online Radio. Sa maunguna pa rin ng ating PIO Head, Sir Jed Manuel. Kami po dito sa Marica, PIO Marica Team. Kasama natin si Ernest Romualdo, Roberto Eugenio, FJ Obra. Makaganti mala kay Robert, Roberto talaga. At siyempre pa, sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Ferdy Data. Ako po ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. At syempre tayo po ay nag-aanyaya magkasama-sama dito sa ating programa sa araw po ng Lunes. June 1 na, sa araw ng Lunes. Alright. Ganadong lalawigan! Happy weekend sa inyo pong lahat, at muli ay paalam na po. Ito pa rin ang ating programang Ganadong Lalawigan. Sabi nga ho natin ay ganado na, mas gaganahan pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ganadong Lalawigan! Balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado
Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.